What's up, KG? 35 ka na. Tapos pakiramdam mo wala pa rin nararating? Walang malaking ipon, maraming bills, parang naunahan ka na ng lahat. Pero paano kung ang pinakamalaking pagkakamali mo ay ang paniniwalang huli na ang lahat? Pag-usapan natin. Let's go! May mga tao na pagdating ng 35, feeling nila tapos na ang laban. May pamilya na, may utang pa. May trabaho pero walang naiipon. Tapos kapag nagbukas ng social media, makikita mo, may 25 years old na may negosyo. May 28 years old na may sariling bahay. May 30 years old na kumikita ng 6 digit. At napapatanong ka, ako, bakit parang wala pa rin? Pero gusto kong sabihin sa'yo, hindi ka nag-iisa. At mas importante, hindi ibig sabihin nun, huli na. Alam mo kung anong pinakadelikado? Hindi ang pagiging 35. Ang pagiging 35 na naniniwalang wala nang pag-asa. Kapag naniniwala ka kasi doon, hindi ka nakikilos, hindi ka na matututo, hindi ka na magsisimula. At doon nagsisimulang lumala ang sitwasyon. Maraming tao ang hindi mahirap dahil maliit ang sweldo. Mahirap sila dahil tumigil na sila magplano. Malaking pagkakaiba yon. Halimbawa, may dalawang tao, parehong 35 years old. Parehong sumasahod ng 30,000. Yung una, sabi niya, huli na, kaya tuloy lang ang gastos. Yung pangalawa, sabi niya, mahaba pa ang buhay. Kaya nagsimula siya mag-ipon kahit maliit. Pagkalipas ng ilang taon, magkaiba na ang resulta. Hindi race ang buhay. Ito ang hindi sinasabi ng social media. Hindi sabay-sabay ang timeline ng bawat tao. May yumayaman ng 25, may nagiging successful ng 45, may nagsisimula ulit ng 50. At okay lang yun. Fun fact, maraming successful entrepreneurs na nagsimula sa late 30s at 40s. Hindi edad ang common factor, consistency. Kaya wag mong ikumpara ang chapter 3 mo sa chapter 15 ng ibang tao. Saan dapat mag-financial reset? Kung gusto mo talaga mag-reset, hindi lang budget ang babaguhin, pati ang habits. Tanungin mo ang sarili mo, saan napupunta ang pera ko buwan-buwan? Magkano napupunta sa pagkain sa labas, online shopping, impulsive buying, subscription na hindi ko naman ginagamit? Minsan hindi mo kailangan na mas malaking sweldo, mas kailangan mo na mas malinaw na direksyon. Halimbawa, may natitira kang 100 bawat araw. Mukhang maliit, pero 3,000 pesos yun kada buwan. 36,000 yun sa isang taon. Hindi ka yayaman agad, pero may nabuo kang habit. At tandaan mo, ang habit ang unang lumalaki bago ang pera. Sa opinion ko, mas gusto kong makita ang taong nagsimula sa 35 kaysa taong puro plano simula 25 pero walang ginagawa. Hindi exciting ang financial reset, hindi siya viral, hindi siya glamorous, pero effective siya. Ang weakness, kailangan ng mahabang pasensya, hindi instant at maraming susuko sa unang ilang buwan. Pero kung tatagal ka, doon mo makikita ang pagbabago. Ito ang realization ko, hindi mo kailangang habulin ang nawala. Kailangan mo protektan ang susunod na 10 taon. Hindi ang susunod na 10 taon. Dahil ang susunod na 10 taon, darating pa rin. Ang tanong, pagdating nun, pareho pa rin ba? O may nagbago na? Dito ko unti-unting naiintindihan ang kalaga ng pag-iipon at pag-iinvest. Hindi para yumaman ka bukas, kundi para unti-unting palakihin ang value ng perang naiipon. Isa sa mga pinag-aaralan ko ngayon ay ang DCA o Dollar Cost Averaging. Simple lang ang idea. Regular ka naglalagay ng maliit na halaga sa investment sa mahabang panahon. Hindi kailangang hulaan ang pinakamababang presyo. Hindi rin kailangan malaki agad ang kapital. Pero bago yun, siguraduhin muna ang emergency fund. Bayaran ng high interest na utang kung meron. At huwag i-invest ang perang kakailanganin mo sa pang-araw-araw. Para sa akin, mas importante ang disiplina kaysa paghahanap ng next big thing. Kung 35 ka ngayon, hindi ito katapusan. Pwede ito maging simula. Hindi mo kontrolado ang nakaraan, pero kontrolado mo kung ano ang gagawin mo pagkatapos panoorin ang video na to. Kaya gusto kong itanong sa inyo, kung bibigyan kayo ng pagkakataong mag-reset ngayon, ano ang unang financial habit na babaguhin nyo? Comment nyo dyan sa baba. Baka sa susunod nating video pag-usapan natin kung paano gumawa ng simpleng financial plan kahit sakto lang ang sweldo. Game on!